Mga kapuso, kumurot sa puso ng marami ang isang lolo tsuper na hindi napigil maiyak habang humihingi ng solusyon matapos hindi po mapasama sa listahan ng mabibigyan ng ayuda. Marami pa ring tulad niya kanina kaya idinulog din niya ito nang makausap siya ng DSWD. Nakatutok si JP Soriano. Hindi na ipasa yung mga record. Papuntang City Hall, papuntang LTFRB, walang record. Kalmado lang nung una ang 72 taong gulang na si Mang Jaime habang ikinukwento kung bakit siya hindi nabigyan ng ayuda kahapon. Nagbiro pa nga sa isang punto. Kanalaman lang niya, hingi ako kay Marcos, ang krudo. Pero maya-maya pa, Mr. President, parang nakakaiyak lang po. Wala na po kami makapitan. Wala nang tumutulong, walang mautangan. Kala ma-action na ng gobyerno yung problema namin ngayon, makakuha man lang. Ayuda. Awa nyo na po. Wala na po talaga kami. Paano makakuha kami na kahit ang krudo man lang? Paano makapaghanap buhay? Hindi naman importante ayuda, yung pang-krudo lang. ang gusto niya maituloy ang pamamasada ng jeepney na 37 taon na niyang ginagawa para itaguyod ang pamilya. Napanood yan ni Pangulong Bongbong Marcos kaya inutusan ang Department of Social Welfare and Development. Kaya kanina personal siyang binisita at pinaliwanagan ni Social Welfare Secretary Rex Gatchalian. Naipaabot na rin ang tulong at nabanggit din ni Lolo Jaime ang iba pang tsuper na wala sa listahan. Pero ang kanyang hiling, hindi lang ayuda para sa sarili. Mr. President, maraming iiyak na naman po ako, pasensya na po. Isa pa po inaalala ko, Mr. President, hanggang kailan po yung gera? Hindi na po biro ito. Marami pong mawawalan ng trabaho, Mr. President. Yung kay Lolo Jaime, yung kanyang entitlement na 5,000, pero GP, si Lolo Jaime, isa lang sa marami na nangangailangan ng tulong. Ang instruction ng Pangulo, oo, hanapin namin si Lolo Jaime, pero lahat tulungan. Walang tsuper na qualified ang maiiwan. Hanggang kanina, halos walang nabago sa sistema ng paayuda naman sa mga delivery rider bilang alalay para maituloy ang hanap buhay kahit sobrang mahal ng petrolyo. Pasado alas 10 ng umaga, ganito po kahaba ang pila ng mga kababayan nating riders na kukuha po ng payout na 5,000 pesos bilang ayuda sa nangyayari pong krisis sa Middle East at pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo. At bagaman may mga naabutan ng tulong tulad ni Mark. Dati yun, nakaka 1,000 pa ako simula alas 6 hanggang alas 10. Ngayon wala na ako eh. Minsan nakakauwi kami 300 na lang, 400. Marami pa ring nagsakripisyo ng kita, pero wala sa listahan ng mga pwedeng tumanggap ng ayuda. Sabi sa amin, tanungin namin sa sa company. Sabi naman ng company namin, tanungin namin sa LTFRB. Parang pinagpasapasahan lang kami. Dahil sayang sa oras na pwedeng ginugol nila sa trabaho, posible kayang malaman nila online kung wala sila sa listahan para dumiretso na sa registration imbes na pumunta agad sa payout center. Hindi pa tiyak kung pwede yan, pero sa ngayon, pinag-register muna ang mga wala sa listahan sa nakapaskil na QR code at kinuhanan ng detalye sa LTFRB booth para ma-check sa mga kumpanya at maghintay sa itatakdang schedule ng special payout sa mga wala sa listahan. Gas pa lang namin mag-ikot-ikot kami, sobrang laki. Kaso ngayon, wala pa yung pangalan nyo. Okay lang sir, magtiis. Antayin natin kung meron. Hindi pa rin pulido ang listahan kahit kung tutuusin. May karanasan na ang gobyerno sa pamamahagi ng ayuda noong pandemya. Pandemic pala, rider na ako eh. Wala yung pangalan ko eh. Sabi ko, ba't ganun? Ayon sa DSWD, ang listahan ay galing sa LTFRB na galing sa mga operators. Bagay na patuloy pa rin daw sa pagtitiyak na updated. They're being updated as we go along. That's the sad part in the sense na meron si LTFRB nung operators, pero alam naman natin rin sa baba, yung drivers mabilis magpalit eh. But hindi niya na nadideclare sa LTFRB. So we really have to make sure na mabuo natin yung list. Ayon sa LTFRB, hindi masasama sa listahan kung kulang ang impormasyon ng isang benepisyaryo tulad ng birthday, address at buong pangalan. Nakatakdaan nila silang magpulong ng DSWD at ng mga LGU para ayusin ang mga ito. Para sa GMA Integrated News, JP Soriano, nakatutok 24 oras.